Senado. Din Agapin, kinausap ni Chief Justice sa opening statement niya ang sambayan ng Pilipino. Saka sa publiko siya nagpaliwanag. Kinukuha niya simpatiya ng publiko. Pero sa ginawa niyang pag-alis nang hindi man lang siya dumadaan sa mga pagtatanong ng impeachment court, sa tingin niyo nakakuha siya ng simpatiya ng manonood kahapon? Siguro nagkakuha naman siya ng simpatya, ikan. Kaya lang yung pag-walk out niya medyo nawala yung simpatya ng publiko sa kanya. Nagtataka sila kung bakit kanya nang ginawa niya. Kaya dapat bumalik siya upang mag-cross-examine. Opo. At ngayon po may medical problem na po si Chief Justice. Ano po mangyayari sa impeachment proceedings? Magbababa na ho ba sila ng hatol o kailangang dumaan sa cross-examination itong si Chief? Palagay ko ay dumaan sa cross-examination kasi mabigyan ng pagkakataon yung prosecution. Opo. Na ma-test yung credibility ni Chief tungkol sa mga allegations niya kahapon. Opo. Kaya kung hindi siya makabalik, talagay ko ay may strike out yung mga testimony niya na kahapon pag mag-motion ng prosecution for strike out. Okay. Ngayon po yung kalusugan po ng Chief Justice naki-question. Paano naman po ngayon ang magiging takbo ng Korte Suprema? Kinakailangan ba maglagay sila ng acting na Supreme Court Chief Justice po din? Usually, ang nangyayari dyan yung most senior justice ang nag-a-assume ng temporary chairmanship ng Supreme Court. Opo. Kaya kung sino man ang most senior sa kanila ngayon, pwede siyang humalili muna, pasamantala. Okay. Chairman. Din dun sa akusasyon sa kanya kahapon, napag-usapan natin ito, no, yung kaugnay ng dollar account. Inamin po ni Chief Justice na meron siyang 4 na dollar account. Pero hindi naman po isinapubliko kung magkano. Pero regardless of the amount, inamin din niya na kaya niya ito hindi idineklara dahil protektado daw po siya ng Republic Act, yung Foreign Deposit Currency Act. Din, sabi niyo po kahapon sa akin, mukhang mali yata ho yung argumento ni Chief Justice sa inyong pananaw dahil batay sa saligang batas, lahat po ng asset ng isang public official ay kinakailangan ideklara. Yung dollar account ho ba, may tuturing na asset o protektado siya nitong FCDA? Sa paningin ko, asset din yung dollar account. Okay. Provision ng Constitution natin, hindi naman gumagawa ng distinction between dollar and peso. Dollar and other forms of asset. Sabi lang in general asset. Opo. So it should include dollar account. Isa na lang po. Ngayong hindi niya dineklara, sinasabi niya na naniniwala siyang protektado siya ng batas. Impeachable offense ba yung hindi pagdeklara ng asset sa SALN ng isang public official? Ayun ang provision ng Republic Act 6713. Opo. Entitled Code of Conduct and Ethical Standards Opo. for Public Officers. Opo. Kaya yun ang problema ni Chief Justice ngayon. Opo. So, din ang katapusan ng impeachment court na ito nakasalalay sa kanyang kalusugan hanggat hindi siya gumagaling, hindi matatapos ang impeachment court at posibleng makarecess sila pansamantala? Siguro kung ang Senado, lalo na si Senate President Enrile ay liberal naman ang tratamiento na sa mga parties, Opo. aantayin nilang bumalik ang kalusugan ng Chief Justice bago mag-resume ng hearing sigan. Pero palagay ko, hindi sila magdedesisyon hanggang hindi mag-cross-examine si Chief Justice. Okay. Dean, maraming salamat po. Good morning.
Good morning and thank you. Thank you rin po. Dean Pacifico Agapin po, dating din po ng UP College of Law. Samantala, umalma ang mga miyembro ng pamilya basa sa umano'y paninira ni Chief Justice Renato Corona sa kanilang padre de pamilya. Nanood ng impeachment trial kahapon ang magkakapatid na sina Carmen, Ana, Isabel, Francesca at Eric, mga pinsan ng asawa ni Corona na si Cristina. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Corona na si Jose Baso III daw ang totoong nang-api sa kanyang biyanan. At ang pinag-ugatan daw ng awayan ng dalawang pamilya ay ang bilyong-bilyong pisong halaga ng ari-arian. We are very saddened with the development that the name of our good father is being dragged into these proceedings. Sorry. He's not here to defend himself. What he said was untrue, unkind, and shows his true character. As Chief Justice, he should know better. At this point, we're not going to go down to his level, and we are not going to justify his false statements. Sa ibang balita, ganadong-ganado si Lady Gaga sa pag-perform sa ikalawang gabi ng kanyang concert sa Mall of Asia Arena. Bukod sa local celebrity, nanood din ng concert ang Hollywood heartthrob at Vampire Diaries star na si Ian Somerhalder. Narito ang report ni Katati Bayan. All out pa rin ang energy ni Lady Gaga sa huling gabi ng kanyang two-night concert sa bansa. Buhay na buhay ang stage at ang bawat production number na ikinatuwa ng kanyang fans na tinaguriang Little Monsters. Sa gitna ng concert, sinabi ni Lady Gaga na kahit 24 oras pa lang niya nakakasama ang Filipino concert goers. Tiyak daw na may miss niya ang mga ito. Muli naman itinanghal ni Lady Gaga ang kanyang mga smash hits tulad na Edge of Glory, Bad Romance, Telephone at maging controversial song na Judas. Bukod sa fans, ilang personalities muli ang namatan ngayon tulad nina Cherry Hill, Chris Bernal, Diana Meneses, Giselle Sanchez, anak ni Dr. Rabelo na si Cristal Lenares, at ang magnobyong sina Raver Cruz at Christine Reyes. Pati yung Hollywood actor na si Ian Somerhalder, nakararating lang sa bansa, itinweet niyang nanonood siya ng concert ni Lady Gaga. Para sa unang balita, Katati Bayan reporting. Mga kapuso, maghaharap na sa Grand Showdown sina American Idol finalists Jessica Sanchez at Philip Phillips ngayong araw. Handang-handa na rin ang venue kung saan gaganapin ang finale. Mula sa Los Angeles, California, narito ang report ni PR Kanghel. Dito sa sikat na Nokia Theater sa Los Angeles, karaniwang ginaganap ang mga premyadong celebrity event tulad ng American Music Awards at Primetime Emmy Awards. Dito rin isasagawa ang grand finale ng American Idol Season 11 kung saan maghaharap ang 16 anyos na half Pinay na si Jessica Sanchez at ang heartthrob from Georgia na si Philip Phillips. Dahil inaasahang dadagsa ang mga fans, ngayon pa lang, gwardyado na ang paligid ng Nokia Theater. Nakabarikada na ang mga lugar na daraanan ng mga contestant at celebrity guests. Sa labas ng theater, itinayo na ang mga puting tolda na magsisilbing press area. Malaki ang interes ng publiko sa American Idol kaya ngayon pa lang, may mga news team lang nagre-report tungkol sa paghahanda para sa finals. Mahigit 7,000 ang seating capacity ng kilalang Nokia Theater dito sa Hollywood. Sa showdown ni na Jessica Sanchez at Philip Phillips ay mapupuno ito dahil ngayon pa lang, ubos na ang mga tiket. Para sa mga di makakapanood sa loob, may widescreen din sa labas ng theater. Ang ibang hindi pinalad na makakuha ng ticket, dinayo na ang Nokia Theater para lang makapagpa-souvenir picture. Ang Pinay na si Lita Glenn, na matagal nang naninirahan dito sa California, nang hihinayang na di niya mapapanood ng live si Jessica Sanchez. Kaya idadaan na lang daw niya sa maraming boto ang pagpapakita ng suporta sa kapwa-dugong Pinoy. Hindi ko tinitigil ang pagtitext. Saka sinasamahan ko ng prayer, nililift ko siya sa prayer. Kasi it's an honor for our country, no? Na magkaroon tayo ng American Idol na Filipino. Ang mga turistang ito naman na galing pang Canada, inaabangan din ang sing-off ni na Jessica at Philip. Why, Jessica? She's good. Like, she's like the best. And why Jessica? I don't know, because she's good looking too. And you like Oh man, he's got the best quality. He's amazing. Pero para sa sikat na TV host na si Mario Lopez na may dugong Mexican, tiyak na
kung sino ang mananalo. I love Jessica Sanchez. She's gonna win. I love her. Para sa unang balita, Pia Arcangel reporting. At para sa pinakasariwang update tungkol sa showdown sa pagitan ni Jessica Sanchez at Philip Phillips, makausap natin ang ating kapusong si Pia Arcangel. Pia? Pia? Alright, babalikan natin si Pia Arcangel na mag-uulat live mula sa LA maya-maya lamang. Ang paserong bus biglang binalot ng usok habang bumabiyahe sa EDSA. Pop star na si Katy Perry, single na ulit. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. Pahuling 3 linggo ng Alice Bungis-ngis and her Wonder Walis. Nung huli tayong nagkita, patay na patay ka kay Queenie. Nasa ano nga ba si Queenie? Ano nangyari? Saan naman kaya napadpad si Spade? Oh my goodness! Si Spade na wala! Dahil sa'yo? At si Wally?